Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na ng umaga. Kaya naman gising na po, bango na po tayong lahat. Mas masarap sa pakiramdam kapag maagang gumigising. Napapansin nyo ba kapag maaga kayo nagigising, parang ang sarap sa tenga ng mga awit ng mga ibon o kaya naman kung taga-probinsya ka, no? Yung mga tilaok ng manok, boses ni mamang tindero ng pandesal na maaga naglalako, mga kapitbahay na nagwawalis ng bakuran at marami pang iba. Simple man ang buhay, dapat magpasalamat tayo at i-appreciate lahat ng ito. Kaya naman simulan na po natin ang araw at huwag sayangin ang pagkakataon. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kung naka-online ka, pwede nyo kami mapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Sunday morning, March 2, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At mga kababayan, bago po ang lahat, simulan po natin ang umagang ito sa pagbabalik tanaw sa mga naranasan ng ating bansa nitong mga nakalipas sa araw sa pamamagitan po yan ng weekly weather recap na hatid sa inyo ng Panahon TV. Mula po Lunes hanggang kahapon nga po araw ng Sabado at nung unang araw ng March nga po, generally magandang panahon ang naranasan natin sa ating bansa. Maliban na lamang po noong araw ng Miyerkules kung saan po nakaapekto sa Eastern Mindanao ang trough ng low pressure area. Hindi naman po ito nagtagal at nawala rin po noong pagsapit ng Huwebes, kaya naman nakaranas rin ng improvement sa lagay ng panahon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Caraga at sa Davao Region. Maganda po ang pagtatapos ng buwan ng Pebrero dahil wala namang pumasok o umiral na bagyo sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po nakapagbalik tanaw na tayo kung ano nga ba yung naranasan nating lagay ng panahon nitong nakalipas sa linggo, magpapatuloy po kaya ang ganitong klase ng panahon? Wala po kayang bagyo na papasok sa ating POR? Malalaman po natin yan kasama si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga na rin sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, panibagong buwan na naman po at kahapon nga ay sinalubong na po natin ang buwan ng Marso. Sa unang araw ng March, mas nabawasan po ba yung lamig ng panahon natin sa bansa? Saan-saan po ba natin naitala yung lowest temperatures kahapon, first day of March? Sa ngayon, kahapon nakapagtala din tayo ng ating mga temperature at nakapagtala nga tayo ng sa Basco, Batanes 11.6, dito sa Baguio 13.3, sa Malaybalay 17, dito sa Legazpi City 18 at dito sa Science Garden o sa Quezon City 19.5. Kumpara kahapon, itong 19.5 natin mas mababa ito kaysa sa nung isang araw kasi 19.9 ang naitala natin. Okay, so kung dito po sa atin sa Science Garden, Quezon City ay medyo bumaba po yung ating temperatura. Diyan naman po sa Baguio City, no, kapansin-pansin na mas naging mababa pa yung temperatura sa Basco, Batanes na umabot lamang ng 11.6 degrees Celsius. At dahil ngayon naman po ay first Sunday of March, Mr. Mendoza, marami po ang lalabas na kanilang mga tahanan para magpunta sa simbahan o di kaya naman po ay maglaan ng oras para sa kanilang mga pamilya. Para po magabayan sila, magiging maulan po ba ngayong araw? Ano po ba ang nilalaman ng yung 5 a.m. weather forecast? Para sa araw na to, umiiral pa rin itong ating northeast monsoon o hanging amihan. Kaya na dito sa Luzon at Kabisayaan, kaya't itong Metro Manila at buong Luzon, kasama na itong Kabisayaan, ay inaasahan magkakaroon ng maaliwalas na panahon, maliban lamang sa mga pulong-pulong mahinang pag-ulan. At dito naman sa Mindanao, magkakaroon tayo ng bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap at magkakaroon din tayo ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ayan, magandang balita para sa ating lahat ngayong araw na ito ng linggo dahil nga po January o kaya naman po ay malaking bahagi nga ng ating bansa ay makakaranas ng magandang panahon, pero syempre magdala pa rin po kayo ng mga panangga sa ulan dahil inaasahan pa rin po natin yung mga mahina at mga pulo-pulong pag-ulan tulad na po ng nabanggit ni Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, ito naman, as early as now, may namamataan na po ba tayong bagyo o sama ng panahon na posible pong makaapekto o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw?
Sa ngayon, no, bagamat meron tayong isang sama ng panahon, isang bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay inaasahan natin na hindi papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay tatahak ng pahilaga, then kukurba sa direksyong hilaga silangan. Okay, so linawin lamang po natin mga kababayan, meron po tayong binabantayan na isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero wala naman po tayong dapat ikabahala dahil nga po nabanggit ni Mr. Mendoza na pahilaga po o paitaas yung galaw ng bagyong ito, kaya naman hindi po inaasahan o napakalit po ng chance na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Noong nakaraang taon po, March 2013, may bagyo po ba tayong naitala na pumasok o nabuo sa ating park? Kung meron po, pakibahagi naman po yung mga detalye tungkol dito. Pero kung wala po, ano po ba yung dahilan o ano po yung naka-impluensya sa pagkakaroon natin ng Zero Tropical Cyclone last year? Yan po ay March 2013. Noong nakaraang taon, wala tayong bagyo na pumasok sa buwan ng Marso. Ito'y dahil na rin nga, kagaya nitong panahon na to, malakas ang ating hanging amihan, kaya't ang ating mga bagyo sa labas ng Philippine Area ay hindi siya nakakapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At kumisan, dahil sa malamig pa ang dagat natin, dahil katatapos lang ng winter, minsan walang nabubuong bagyo sa buwan ng Marso. So ayan po, last year po ay wala po tayong naitalang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at sana nga po this year din ngayong March 2014 sana po ay wala rin pong pumasok na anumang bagyo o sama ng panahon dito sa ating Philippine Area of Responsibility para naman po ma-enjoy po natin itong mga buwan kung saan po tayo po ay nalalapit na sa tag-init na panahon. At Mr. Mendoza, sa iba pang usapan laman po ng Global Weather News ngayon, ang pagkasira ng mga lamang dagat sa west coast of Canada. Milyon-milyong scallops po ang namatay dahil po ito sa tinatawag na ocean acidification na siya pong pinangangambahan rin na makapagpapalala pa sa dead zones sa world oceans at makakasira pa sa marine life. So ipaliwanag naman po natin sa ating mga manonood, ano po ba itong ocean acidification na ito at may kinalaman rin po ba ito sa global warming o sa climate change? Itong tinatawag nating ocean acidification, ito may kinalaman din talaga sa ating global warming. Ito yung pagbaba ng pH sa ating karagatan o yung pagtaas ng acid level ng ating tubig dagat. Ito yung nangyayari dahil sa yung mga carbon dioxide natin sobra-sobra na, kaya't ito'y hinihigop ng ating dagat na siyang nakakapagpataas ng acid level nito at nakakaapekto sa mga marine life natin. So ayan, dagdag kaalaman po para sa ating lahat ngayong araw ng linggo. Ito nga pong ocean acidification, yan nga po yung senaryo kung saan po nagkakaroon po tayo ng pagbaba ng pH level. Pero nagkakaroon din po ng rise naman sa pagkakaroon ng acid ng ating mga karagatan. Dahil po ito sa impluensya ng carbon dioxide. So ibig sabihin po nito, napakalawak po talaga ng saklaw kapag po tinawag natin na global warming. Dahil nga po, kahit po yung kailaliman ng ating mga karagatan ay naapektuhan po nito. Kaya dapat po sa ating mga simple paraan ay makagawa tayo ng paraan para po maiwasan ito nga paglala ng mga epekto ng global warming at ganoon din po ng climate change. Ay maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang mga reminders o mga paalala para sa ating mga manonood na syempre lalabas po ng kanilang mga tahanan? Para sa ating mga manonood, patuloy tayong magdala pa rin ng mga pananggalang sa init at gayon na rin sa lamig dahil kung gabi nagkakameron pa rin tayo ng mga mabababang temperatura at gayon na rin sa mga ulan dahil kung minsan nagkakaroon tayo ng mga isolated cases na mahinang pag-ulan. Okay, tama naman po ito yung nabanggit ni Mr. Mendoza dahil nga po kahit mainit po sa madaling araw o malamig nga po sa madaling araw ay pagsapit po ng tanghali o hapon, ako napakainit na nga po ng panahon tulad po ng naranasan ko kahapon. At napansin ko na talaga pong papalapit na nga tayo ng papalapit. Dito po yan sa official hot and dry season kaya patuloy po natin aabangan kasama ang Panahon TV. Natunghan nga po natin sa Mr. Meno Mendoza, the weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:12 ng umaga at tulubog naman po yan 6:04 ng gabi.
Para naman sa ating moonrise, yan po ay 6:36 a.m. Para naman sa ating moonset, yan po ay 6:02 p.m. At para po sa ating illumination, yan po ay 1%. At para po sa ating phase of the moon, magkakaroon po tayo ng first quarter moon sa darating na March 8, 2014. Ibig sabihin po nito, half illuminated ang ating buwan. So kalahati lang po nito ang naliliwanagan. Kumpara po sa epekto ng new moon at ng full moon, mas mababa po sa normal level ang variations ng ating high tide at ng low tide. At dahil napag-uusapan na po natin ang ating tides, ito na po ang tidal predictions courtesy of Namria. High tide po natin 11:26 a.m. yan po ay 0.52 meters. At ang low tide naman po natin 5:33 ng umaga, yan po ay negative 0.02 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.